From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Pinapasalamatan ko ang Panginoon sapagkat gusto ko pong mangaral, mga kapatid, sa mga maraming katanungan na mula noon, lalong-lalo pasimula pa tayo ng ating ministry sa television, ay itinatanong na sa akin. Gusto nilang malaman kung paanong ako ay pinahiran ng langis ng Panginoon. How I was anointed by the Lord. Many would like to know. I have received requests, phone calls, and letters telling me how I was anointed. They want to know how God anointed your pastor here. Matagal ko pong hindi maaring may pangaral ito kasi baka masabi ng marami na ang sarili natin ang ating itinataas. Ngunit dumarating po sa punto, mga kapatid, na kailangan pong malaman natin kung sino ang ating pinakikinggan. Tulad ngayon, lubhang nagiging popular ang Hour of Truth na ito sa buong Pilipinas at napakarami ng mga nagtatanong sapagkat na i-compare daw nila, makakatanggap ako ng sulat, maraming mga sulat, iisa ang kanilang comment. Pastor, iba ang espiritong nadarama namin pagka kami ay nakikinig o nanonood sa iyo sa mga salita ng Diyos na nasa sa iyo. At nagpapasalamat ako sapagkat yan ay napansin, mga kapatid. At sa mga sandaling ito, ay gusto ko pong mangaral sa mga bagay na tungkol dyan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ang ministering ito ay hindi lamang itinayo ng tao. Ito sa katunayan ay itinayo ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kaya marami ang umahadlang sa ministering ito. Marami ang naiinggit sa ministering ito. Marami ang nagagalit dahil sa mga paglago natin. Para sa Jesus Christ Ministry sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang paglago po natin, mga kapatid, ay talagang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin. Ngunit para doon sa mga makamundo, makatao at makasanlibutang mga pag-iisip, kahit na sila'y nagdadala ng salita ng Diyos o naniniwalang sila'y mga anak ng Diyos, ito po ministry natin ay hindi naging pagpapala sa kanila. Ang paglago natin ay hindi naging pagpapala sa kanila. Sapagkat kung hindi nga naman talaga magbabago ang tao, ang sa labas ang makikita niya, ang tendency talaga ng mga taong hindi nagbago sa kanilang puso, maiinggit sila sa mga bagay na nakikita lang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa atin.
Pero hindi po natin maiwasan yon. Kasi hindi naman tayo nagpapala sa sarili natin. Ang Panginoon ang siya nagpapala sa atin. At nagpapasalamat ako na sa unahan po at sa center ng ministry ito ay nilagay ng Panginoon ang inyong pastor bilang alagad ng Diyos na magdadala sa butil na pananampalataya. Ang Panginoon, pagka siya ay tinatawag niya ang tao ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi ko kalooban na ako'y naririto ngayon sa paglilingkod na ito. Hindi ko kalooban na ako'y nangangaral, sapagkat ang ministry ng pangangaral at ang ministry ng paglilingkod sa kaluluwa, ito ay gawa ng Diyos. Ibinibigay kanino man naisin ng Panginoon. Tulad ng pagkatawag kay Jeremiah. Si Jeremiah ay isang propetang tinawag ng Diyos. Hindi pa man siya naporma sa sinapupunan ng kanyang ina, si Jeremiah ay tinawag na ng Panginoon. Kung meron kayong banal na aklat, makikita po natin yan sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Ganito po ang sinasabi ng Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Basahin natin mga kapatid sa ating sariling wika. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyong sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nang magkagayoy, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, aking pinagpapapuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang magalis at magbagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Yun po ang komisyon ni Jeremiah ay binigay ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, hindi pa kita inanyuan sa tiyan ng iyong ina o sa bahay bata, kilala na kita. Sapagkat siya ang gumagawa lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ng Panginoon, inihalal kita na propeta sa mga bansa. Ayun pong pastor, dito ay tinawag ng Panginoon. At tulad ng pagtawag niya sa mga alagad ng Diyos na naririyan, katulad din po ang pagtawag ng Panginoon ng kanyang mga alagad sa mga sandaling ito. Naalala ko ang sinabi ng aking mahal na ina noong ako'y sinilang, na nang ako'y sinilang, sabi niya ay merong mga signs na nakita niya. Matagal na yon. That was about 43 years ago, mga kapatid. At hindi pa namin lubusang ang pamilya ko, hindi pa nalubusang kilala ang Panginoon. Ngunit nang ako'y sinilang, nang ayon sa testimony ng aking mahal na ina, ay nakita niya sa pangitain ang Panginoon ay nakapaibabaw sa kanya. Mula noon, naririnig ko ang mga bagay na yan mula sa kanyang bibig, at hindi niya alam na yon ay isang tanda na ang kanyang ipanganganak ay gagamitin ng Panginoon. At naalala ko sa aking paglaki, mga kapatid, na ang aking mga magulang ay lumaking may takot sa Diyos. At inalagaan at pinalaki rin nila ang aming pamilya sa pamamagitan din ng takot ng Panginoon. Naalala ko na bago kami matulog ay nagdarasal na ang aming buong pamilya na pinangunahan ng aking ama. Kung wala naman yung aking ama, ang akin namang ina ang siyang ginagamit upang manguna at mangulo sa aming mga pagdarasal sa gabi. At pagkaumaga
ganon din mga kapatid ang kanyang ginagawa. Ngunit yung pagdarasal na nakagisnan ko sa kanya ay yung pagdarasal na tulad ng nakikipag-usap siya sa kanyang sariling ama. Hindi yung ating naranasan na memorized prayer. Hindi ganon mga kapatid, kundi dalangin na talagang nakikipag-usap na tulad sa isang tao na humihingi ng kahit anong bagay na pangangailangan. Pagkatapos, nakagisnan ko yan hanggang yan ay tumimo sa aking murang pag-iisip sa mga sandaling yon at ako'y lumaki sa isang pamamahay na kung saan ang mga magulang ay may takot sa Diyos. Naalala ko ang aking yumaong ama ay isang ama na maibigin sa kapayapaan. I remember my father was peace-loving and he would rather suffer injustice in silence to the extent that sometimes he has to leave a place because he was so peace-loving, he does not want any trouble at all. Yan ang naalala ko sa aking yumaong ama. Masyado siyang maibigin sa kapayapaan. Ayaw niya nang may kagalit, mga kapatid. At mas nanaisin pa niyang siya ay magtitiis sa kasalanan ng iba. Injustice ang kung minsan binibigay sa kanya. Ngunit yan ay tinatanggap niya at kanyang pinapasan na hindi kumikibo. My father, I remember, was firm. He was intelligent and he was brave, but he never was vindictive. Yun ang naalala ko sa aking ama. Yun ang mga traits na talagang nakita ko sa aking yumaong ama. Matapat siya sa kanyang sarili, intelihente siya mga kapatid, at matapang siya, ngunit hindi siya mapaghiganti sa espiritu. Wala siyang masamang kinikimkim sa kanyang puso. Ditong mga traits na ito, itong mga pag-uugaling ito, ang siyang nakapagbigay sa akin ng pag-ibig na tingnan ko ang aking ama bilang isang example sa aking buhay. Yon ay kalooban pala ng Diyos, sapagkat yon ay naaayon din sa kanyang kalooban na dapat di magtatagal ay ipamumuhay ng inyong pastor. Praise God. At marahil nakita ng Diyos sa aking mga magulang ang mga bagay na ito, tulad ng pagkakita niya kay Cornelius. Sa Acts chapter 10, makikita natin kung ano ang naibigan ng Diyos kay Cornelius. Sinabi ng banal na kasulatan na si Cornelius ay matakutin sa Diyos. Siya ay nagdarasal sa Diyos, nagbibigay ng maraming limos sa mga tao, at palagi siyang tumatawag sa Diyos. Kahit marahil sa isang sakdal na pamamaraan, ay hindi pa niya kilala ang Panginoon. Ngunit ito ang patotoo ng Acts chapter 1 at chapter 10, verses 1 to 6, sa buhay ni Cornelius. Kaya naman siya tumanggap ng isang pabor sa harap ng Diyos. Isang araw, isang anghel ang sumulpot, mga kapatid, mula sa langit, at pagkatapos ay nagpakita sa kanyang bahay at sinabing, Cornelius, magpadala ka ng mga tao doon sa Joppa, sapagkat may tao doon na magtuturo sa inyo sa kaligtasan, sapagkat ang mga dalangin mo ay pumasok sa karya ng Diyos at naging alaala para sa Kanya. Marahil ganun din ang nakita ng Diyos sa aking mga magulang, na sila ay tumanggap ng special favor mula sa Panginoon. Isang pabor, mga kapatid, na hindi matutumbasan sa kanilang mga buhay. Sapagkat ang aming pamilya, tinawag ng Panginoon mula sa Pampanga, siya lamang ang nag-migrate dito papunta sa Davao City. Pagkatapos pumunta ang aming pamilya sa Tamayong, Davao City. This is located at the foothills of Mount Apo. Nawala silang kaalam-alam na ang syudad pa lang itong, syudad ng Davao, ay siyang pipiliin bilang water center of the world ng Panginoon. Praise God! So, sa lahat ng aking mga kapatid, siyam kaming lahat, ako ang pinakabunso at ako ang ipinanganak, mga kapatid, sa
Davao, doon sa bundok ng Apo, sa may Tamayong, foothills yun ng Mount Apo, at sa about 2,000 feet above sea level. At doon ako ay nag-iisang ipinanganak sa lahat ng kanilang mga anak, mga kapatid, ng aking mga magulang. Ay hindi ko alam at hindi rin nila alam na may plano pala ang Panginoon sa aming pamamahay. Isang araw, mga kapatid, ay bumisita nga ang Panginoon sa aming pamamahay. We remember that in the early 1960s when the Lord visited our family. Masyado pa akong bata noon. Ang unang tinawag yung aking buong pamamahay, kasama na ng aking mga kapatid at buong pamilya. And then our family was converted into the truth. Although it was only partially the truth sa busal na pananampalataya, pero doon ipinakilala ng Diyos sa amin ang kanyang kalooban sa aming buhay, na sa mga sandaling yon, nang makilala ng aking pamamahay, mga magulang at mga kapatid, ang Panginoon, silang lahat ay tumanggap ng Holy Spirit. And they spoke in tongues as the Spirit gave them the utterance. At first, my father was hard-hearted. He did not believe anything that the preachers that came were preaching about the Word of God. Matigas yung puso niya. Sinabi nga niya, namatay ang kanyang ama, namatay ang kanyang ina, ngunit siya ay hindi umiyak noon. Pagkatapos, mga kapatid, ay dumating ang point sa buhay ng aking yumaong ama na talagang ang Panginoon na ang magpapakita sa kanya ng isang milagro. Hanggang dumating ang isang misyonaryong babaeng Amerikana na siya ang ginamit ng Panginoon upang ang aming pamamahay ay makakilala ng katotohanang nakilala namin noon. Although sinabi ko na kanina, partial pa lang na katotohanan, ngunit yun na ang pasimula na ang katotohanan ay marireveal sa aming pamumuhay. So, ang nangyari, mga kapatid, ay skeptic ang aking ama, although tumanggap na yung buong pamamahay namin. Ngunit ang aming ama ay medyo reluctant pa ng magbago ng kanyang posisyon sa pagtanggap ng bagong katotohanan ng kanyang naririnig at nakikita. Hanggang ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang siya ay makonvert na nga at mapasa katotohanan na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Ano ang nangyari? Isang araw, bumisita sila sa pamamahay ng babaeng ito. At ang babaeng ito, mga kapatid, ay nananalangin sa harap ng kanilang bahay, sa labas ng kanilang bahay. At sa kanyang pananalangin, ang babaeng ito ay nagsalita ng iba't ibang wika. Sa kanya, iba't ibang wika yon. That was speaking in tongues to her because she was an American woman. Pero para sa aking ama, yon ay hindi kakaiba sapagkat ang babaeng yon ay narinig niyang nagsalita sa aming sariling Pampango language. Kaya nagsasalita yung babaeng yon, pinakikinggan ng aking ama. Pagkatapos na magdasal ng babae, tinanong ng aking yumaong ama, saan ka ba natutong magsalita ng aming lingwahe? Sinabi ng Amerikana, hindi ako natutong magsalita ng inyong lingwahe. Bakit? Ano bang sinasabi ko kanina? Para sa akin, I was speaking in tongues. Sinabi niya, you were speaking our own Pampango dialect. Sinabi ng American missionary woman, anong sinasabi ko? My father said, you were praising God in our own language. You are declaring the greatness of God in our own language. That was how my father was converted. My father said, if this is not the truth, then what is? What is the truth? Kung hindi pa ito ang katotohanan, ano pa kaya ang mas katotohanan dito? Kaya doon nagbago ang kanyang puso, tinanggap niyang Panginoon at naging buo ang aming pamamahay sa pagtanggap sa katotohanan ito na na-i-reveal para sa amin. Noong mga panahong yon na kami ay tumanggap ng Holy Spirit,
sa busal na pananampalataya pa, mga kapatid. Alam po ba ninyo, ng 1963-64, ang Panginoon ay maraming pangungusap sa aming pamamahay. Matagal-tagal na yon, pero para sa Panginoon, parang kahapon lang yon. Sinabi ng Panginoon sa pamamahay ng aking mga magulang, sinabi niya na kayo ang aking gagamitin bilang mga binhi ko sa mga anak ko pang tatawagin at darating. Sinabi ng Panginoon, kayo ang pamilyang aking gagamitin. Praise God. At sinabi rin niya, mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa amin, ang iba sa audible voice, ang iba sa prophecy, sinabi niya, marami ang magagalit sa inyo, at marami ang magseselos, at marami ang maiinggit sa inyo. Ngunit sinabi niya, huwag kayong mabahala, sapagkat ako ang sasama sa inyo. Sasamahan ko kayo, pangungunahan ko kayo. Sinabi ng Panginoon na mula sa pamilyang ito ay tatawagin niya ang kanyang pinili, ang kanyang binhi na pipiliin upang magdala ng kanyang buhay. Hallelujah. Hindi ko alam, mga kapatid, sapagkat yon ay mga testimoning narinig ko mula sa aking mga kapatid at mula sa mga pangungusap ng Panginoon sa aming pamamahay. Hindi ko alam na sa mga panahong pa lang yon, ako pala ang particular na tinutukoy ng Panginoon na kanyang pipiliin out of this family. I did not know that I was that particular seed to be chosen na magdadala ng kanyang buhay. Ngunit, nagtataka rin ako sa mga panahong yon because even though I was still in school, nasa high school pa nga sa mga panahong yon, hindi pa ako malapit sa Panginoon, pero nagkaroon na ako ng mga spiritual experiences na hindi ko ma-describe hanggang sa ako ay tinawag na nga ng Panginoon. Mga kapatid, nahiwalay ako sa aking mga magulang sapagkat ako'y nag-aaral sa may Cotabato City. Ako'y nakatira sa bahay ng aking kapatid, so sa lahat ng aking mga kapatid nasa Davao, ako lang ang nahiwalay. At my young age, ako'y nakakita na ng pangitain na hindi ko alam sa mga panahong yon ay pangitain pala. Ang pangitain nakita ko, ang pasimula ay nakita ko na may pumapanaog mula sa langit na isang napaka-liwanag na bituin. At pagkatapos, yon ay nasuspend doon sa kalawakan. At nakita ko, mga kapatid, na ang langit ay parang banig na nilululon. Anong tawag doon? Nirorol. Ano sa Tagalog yun? Pagkatapos, apoy ang nakita ko, mga kapatid, na gumugulong doon sa langit. At nakita ko na dito sa lupa ay nahuhulog ang mga apoy na yon. At nakita ko, mga kapatid, ang napakaraming tao in a state of pandemonium, nagtatakbuhan in all directions. There was pandemonium, panic, and confusion and chaos in all directions. These people were running out because the fire was chasing them. Sapagkat yung bahay namin noon malapit sa dagat, nakita ko na sa dagat ang mga tao ay lumangoy, pumunta upang matakasan ang apoy na dumarating. Ngunit hanggang sa dagat, sila ay hinabol ng apoy na yon. Talagang halos buong sanlibutan, siguro ang mga taong yun, nakita ko, mga kapatid, na nagtatakbuhan. Tapos ako'y nagising at talagang kinabahan akong mabuti. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. The following night, I had the same vision. The same din ang magnitude. Only it was worse than the first. Pareho pa rin ang nakita ko the following night. Ngunit yung pangalawa ay meron ng caption na aking na-memorize.
Ganon din ang nakita ko, mga kapatid. At nung pangalawa, nakita ko figure na maliwanag na hindi ko ma-describe. At ngayon, alam ko na, sapagkat ako'y nangangaral, yun pala ang Panginoong Jesucristo. Tapos, yung nakikita ko, nagtatakbuhan ng mga tao, tumatakas mula sa apoy, ay walang iba kundi ang dumarating na Great Tribulation, second coming of the Lord Jesus Christ. Tapos nakita ko, mga kapatid, ang hindi ko malilimutan na nakasulat sa vision na yon. At hanggang ngayon na hindi ko malilimutan. Sinasabi sa mga nakasulat sa kalawakan na nakita ko sa vision na ipinakita ng Panginoon for the second time sa akin. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come. Praise God. So, hindi ko alam na ako pala ay may calling sa Panginoon upang mangaral bago siya dumating. Upang ang mga tao ay maihanda sa dumarating na rapture ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, hindi ko alam na ako palang tatawagin ng Panginoon na padadalhin sa kanyang buhay. Ganyan po ang style ng Panginoon sa pagtawag. Look at Joseph. Joseph was called to become the leader of Egypt and save his family from famine. Pero hindi niya alam ang purpose ng Panginoon. Na kung talagang titingnan mo sa pasimula, ay hindi mo maunawaan ang process ng Panginoon sa kanyang buhay. Biro mo, siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid dahil nagselos nga yung mga kapatid niya sa kanya. Tinapon muna siya sa balon. Pagkatapos papatay na sana nila. Ngunit sinabi ni Ruben, huwag nating patayin, kapatid din natin yan. Pagbili na lang natin. Pinagbili nila kay Potiphar doon sa Egypt. And dahil sa kamay ng Panginoon ay nasa kay Joseph, lumago ang pamamahay ni Potiphar sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa financial. At pagkatapos, mga kapatid, ay makita natin ang mga temptations na dinaanan niya at ang mga ups and downs ng kanyang buhay. Ang nakita, nasa bilangguan siya ng dahil kay Potiphar's wife na pinagbintangan siyang hindi naman katotohanan. Tapos doon ay nag-interpret siya ng panaginip hanggang to make the story short na naginip din si Pharaoh, nakapag-interpret din siya kay Pharaoh. Doon siya naging mataas ng posisyon niya sa Egypt at naging prime minister siya na sunod sa Pharaoh. Itong mga bagay na ito ay plano na ng Panginoon. Ngunit kung titingnan mo in the years of God's processing for a man of God to take position in what God wants him to do, hindi mo talaga malalaman ang Panginoon ang kumikilos at gumagalaw. Nakikita ko na ganun din sa aking naging buhay. Hindi ko alam na ako pala ay merong isang espesyal na pagtawag sa Panginoon sa huling araw na ito. Hallelujah. At ang mga visions na ito ay hindi ko malilimutan. Merong isang panahon, binabasa ko ang Word of God from page to page, from Genesis to Revelation. Binabasa ko, mga kapatid, ang mga salitang yan at talagang uhaw na uhaw ako sa mga salita ng Diyos. At isang gabi, pinakitaan din ako ng isang pangitain ng Panginoon na sinasabi niya, "If you shall seek me, you shall find me in my way." Hahanapin mo ako, makikita mo ako sa aking daan. Hindi ko alam ang daan ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang buhay, at ang kanyang buhay ay walang iba kundi ang kanyang mga banal na salita. Praise God! Mga kapatid, sa pagtawag na ng Panginoon sa akin, biglang ang mga pagbabago sa aking mga planong secular na mga plano na nakaplano ng dati sa aking buhay, lalong-lalo na sa pag-aaral sa mataas na paaralan. Ngunit, ang plano pala ng Panginoon, kung ikaw ay tatawagin, talagang siyang matutupad sa buhay mo. So instead of me seeing myself going to a secular school, I found myself in God's spiritual school. Nakita ko ang sarili ko na hindi ko naman hinahangad, ay dinala ko ng Panginoon sa spiritual training. Ang aking spiritual training ay nagpasimula, mga kapatid, 5 taon, non-stop, study in the Bible and at the same time, field work.
na ako'y ginamit ng Panginoon na maging spokesman sa pangangaral ng magandang balita. 5 taon na walang humpay na pag-aaral sa kanyang salita at the same time pag-aalaga sa mga kaluluwa. Hindi ko alam, mga kapatid, as an evangelist, yung aking puso, lumago ang pag-ibig. Lumago ang pag-ibig para sa mga kaluluwa. Hindi ko alam ng mga sandaling yon na yung palang aking first calling ay preparatory pa lamang. The Lord was already preparing me for a greater ministry and anointing that He would give to me. Preparatory pa lang ang 5 taong yon upang ako'y magkaroon ng experience, upang ako'y magkaroon ng mas malawakang pag-ibig sa mga kaluluwa. Na kung minsan pinakikita ng Panginoon sa akin ang napakaraming kaluluwa nakabalot sa buong sanlibutan. At kung nakikita ko ang mga kaluluwang yon, naiiyak ako sa aking puso, tumutulo ang aking mga mata, sapagkat sa dulo ng mga kaluluwang napakaraming yon, ay naroon din naman pinakikita ng Diyos ang napakalaking bangin, at sa ilalim noon ay walang iba kundi ang mga kaluluwang lumulukso o lumulundag sa kanilang kapahamakan. Kaya mga kapatid, nakikita ko po sa pangitain yan, naiiyak ako at pagkatapos pinalalawak ng Diyos ang aking pag-ibig para sa mga kaluluwa. Hanggang ang aking puso ay naging sakdal sa pag-ibig sa mga kaluluwa. Yun pala ay mga preparatory training lamang ng Panginoon so that I could receive a greater ministry intended for me and my life in the last days. Ay, ang plano ko, mga kapatid, ay nagbagong lahat. Ang plano ko sa buhay, lahat na ito ay nagbago at ito ay tumuwid at ito ay sumang-ayon sa lahat ng plano ng Panginoon para sa aking buhay. Kaya wag po kayong magtaka kung inyong pastor na naririto ay nananatili, mga kapatid, na single, sapagkat yon ang kalooban ng Diyos na kung sino ang padadalhan niya sa kanyang buhay ay mamumay na katulad ng Panginoon. That was a tall order. Para sa akin, hindi ko makayanan yon, parang Getsemane. Sabi ko, Panginoon, kunin na po ninyong lahat, wag lang yung bagay na yon. Gusto ko pa pong magkapamilya, Panginoon. Ngunit tulad ng nasa Getsemane, ang ating Panginoon, sinabi niya, alisin mo ang kopang ito, Ama. 3 beses siyang nanalangin. Ngunit ang Ama hindi maaari, kailangang sumunod ka sa aking kalooban. Anong sinang Panginoon? Hindi ang aking kalooban ang matutupad, kundi ang sa iyo, Ama. Not my will, but thine, O Lord, be done. Hallelujah. I started to live the life of Jesus Christ. Yan ang gusto ng Panginoon na aking ipamuhay. In my course of instruction from God in spiritual things, God told me many, many things by vision, revelation, and audible voice. Pinakilala ng Panginoon sa akin ang kanyang inireveal ng Panginoon sa akin ang kanyang sarili, mga kapatid, sa ganang makakaya ng ministering ito na makilala siya. At pagkatapos sa course ng instruction na yon, ipinahayag ng Panginoon sa akin ang maraming mga bagay tulad ng ginagawa niya kahit sa Old Testament. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain na kakausapin ko siya sa panaginip. Sinabi ng Panginoon sa akin, isa sa mga sinabi ng Panginoon, ito mga kapatid, nire-recall ko sa inyo ngayon, isa sa mga sinabi ng Panginoon sa akin, sinabi niya, anak, kilala ka na ng demonyo. Sabagat sa spiritual, ang lahat ng mga ginagawa kong alagad, kilala rin ni Satanas. Kilala ka na ng demonyo na ikaw ay pinahiran ng langis. At sinabi niya, siya ay makikipaghamok sa iyo sa lahat ng daan na pupuntahan mo. The Lord told me that. He told me that the devil knows I am anointed.
and that the devil will oppose me every step of the way. Sabi ng Panginoon sa akin, kakalabanin ka ng demonyo, anak, sa lahat ng dakong pupuntahan mo. Gagamitin niya, number 1, mga religious leaders. Ang ibang gagamitin niya, sabi niya, nagdadala ng Biblia. Hindi lahat tagalabas ang gagamitin ng demonyo. Sabi niya, mas matindi pang gagamitin niya yung nagdadala ng Biblia. May mga religious leaders nakakalaban sa iyo. May mga nagdadala ng Biblia nakakalaban sa iyo. Gagamitin sila ng demonyo upang sila ang kumalaban sa kalooban ng Diyos na pinadadala ko sa iyo. Nakikita naman ninyo, mga kapatid, na nung ako'y pinadala ng Panginoon, pumunta ako dito, kahit dito sa Davao City, di ba? Nakita ninyo, ang matinding kumakalaban sa akin yung dadala ng Biblia. Dito sa Davao City, nakita ninyo yan. Sabi niya, gagamitin ng demonyo yung mga taong may kasamaan sa puso. At mga masasamang espiritu, papasok sa kanila. And they will oppose you every step of the way. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? Sabi niya, huwag mong alalahanin sila, sapagkat ang aking anghel ay uuna sa iyong daan. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, ang aking anghel ay uuna sa iyong daan. Ang magiging kalaban mo ay kalaban din niya. At ang magiging kaibigan mo ay kaibigan din niya. Sinabi ng Panginoon sa akin, sapagkat ako'y pinahira ng langis, ang lahat na nagtitipon laban sa akin at sa ministry ito ay babagsak ng dahil sa anointing na yon. Bakit babagsak? Sapagkat ang kahatulan ay papasok sa kanilang buhay kung hindi sila magsisisi sa kanilang ginagawa. Sabi ng Panginoon, anak, ipanalangin mo ang lahat ng kumakalaban sa iyo. Baka sila ay mabigyan pa ng chance upang makapagsisi. Sabi niya, huwag kang magalit sa kanila. Ipanalangin mo sila. Sapagkat sila ay ginagamit ng demonyo, pinasukan ng demonyo. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Na tulad ng ang mga tao na ako'y pumunta rito, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinako ako sa krus, pinutungan ng koronang tinik, pinagmumura, lahat ng kasamaan ginawa sa akin. Ngunit sabi niya, huwag kang maghiganti ng laban sa kanila. Pangaral mo ang katotohanan. Huwag kang maghiganti, sapagkat sa akin ang paghihiganti. Panalangin mo sila, baka sila ay maligtas pa. Baka sila ay magsisi pa. Na yung lahat ng ginagamit ni Satanas upang kalabanin ang ministry ng butil na pananampalataya, Jesus Christ, the name above every name, hindi po ako ang kinakalaban, kundi ang kinakalaban ay ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Nakikita na nga ninyo ang pangalang yan. Na sinabi ng Panginoon, wala kang ibang pangalang itataas kundi ang pangalang yan. Kaya yung kumakalaban sa inyong pastor at sa ministry ito, hindi ako ang kinakalaban. Ang kinakalaban nila, yung nagpadala sa akin, na walang iba kundi ang Panginoon. Ngunit sabi niya, manalangin ka para sa kanila. Tama nga naman, mga kapatid, dahil si Pablo noon, kinakalaban niyang Panginoon. Saulo pa siya. Ngunit may mga taong dumadalangin doon sa mga persecutors. Isa nga sa kinuha ng Panginoon, si Pablo. Si Saulo, naging Pablo at naging mangangaral ng Diyos. Ngunit malimit lang na mangyari yon. Sa ating panahon ngayon, kahit malimit mangyari ang ganon, idalangin pa rin natin yung mga kumakalaban sa atin. At sa ministry ito, ang kanilang sinisipa at ang kanilang tinatadyakan ay hindi ako at hindi ang ministry ito, kundi ang Panginoong Jesucristo na siyang nagpadala sa inyong pastor at pinahira ng langis sa inyong pastor. Anong sabi ng Panginoon? Touch not mine anointed,
Do my prophets no harm. Pinangaral ko dito yon nung kinakalaban tayo dito sa Davao City ng ilang mga religious leaders dito. Winarningan ko sila. Sinabi ko, magsisi kayo sa inyong ginagawa. Kilaban ng kalaban, ako'y nananalangin para sa kanila. Hindi muna ako nag-issue ng warning. Hindi muna ako nagsalita. Ngunit mga kapatid, dumating ang punto na ang Panginoon ang siyang nag-utos na sa akin. At binigyan ko sila ng warning tulad ng warning na binigay ni Moses na pinahiran ng langis ng Diyos laban doon kay Datan, Abiram at Korah na nag-alinlangan sa kanya at sinasabing ikaw lamang nagtatamasa sa mga anak ng Diyos. Kami pala, bakit hindi ba kami leader ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, sabagat you challenged my authority na isang anointed ng Panginoon. Ano ang nangyari mga kapatid? Sabi niya, kung ako ay hindi alagad ng Diyos na pinahiran niya, walang mangyayari sa inyo. Ngunit pagka ako ay alagad ng Diyos, bubukang lupa ngayon at kakainin kayong lahat. Hindi pa natapos halos ang pananalita ni Moses, bumukang lupa at kinain silang lahat. Marahil ngayon sa huling araw na ito, hindi bubukang lupa upang kainin lahat ang mga kumakalaban sa ministring ito. Ngunit one way or another, judgment is going to come to all those that are opposing this ministry and are being used of Satan if they will not repent. Para doon sa kumakalaban sa ministring ito na nangangaral, pagkatapos pinahiran ng langis ng Panginoon ang ministring ito at ang nangangaral dito, meron po akong warning sa inyo, iilang araw na lamang ang inyong pagsisisi. Kapag hindi pa kayo nag-avail sa mga araw ng pagsisising yan, after those days in due time, judgment is going to come and fall upon you. Na-issue na rin po ang warning na yan doon sa kumakalaban kahit sa gawain ng Diyos dito sa siyudad ng Davao. At alam ninyo kung ano ang nangyari sa isang nangangaral na kumakalaban sa atin dito. Alam ninyo kung anong tragedy mga kapatid ang talagang sinuong niya. Noong mga panahong yon, binigyan siya ng pagkakataon upang magsisi. At ng gabing yon, ako'y pinahayagan ng Diyos. Dumating ang isang anghel sa kwarto ko. At sinabi ng anghel, lahat dito na pangangaral o debate sa TBA at sa radyo ay matatapos na. Ngunit ikaw lang anak ang mananatili riyan. 1 week after that, narinig ninyo mga kapatid ang hostage taking sa barracks ng Davao, na kung saan pati yung missionary woman from Australia ay ni-rape, pati yung mga young people ng pastor na yun ay ni-rape. Isang tragedy, hindi po natin gustong mangyari. Ngunit dumating ang judgment sa buhay niya at hindi siya nagsisi, kaya ang pangyayari ay nakakalungkot. Ni-issue ko rin ang warning na ito sa lahat ng kumakalaban sa anointed ministry ng butil na pananampalatayang ito na humahadlang at ginagamit ni Satanas. Magsisi na kayo habang may panahon pa. If you fail to repent, I pronounce judgment against you. Because judgment is already going to come. Kung kayo ay magsisisi, patatawarin pa kayo ng Panginoon. Para doon sa kumakalaban na ginagamit ni Satanas laban sa ministring ito, 2 bagay lamang ang mangyayari sa inyo. Kung kayo ay magsisisi, manalangin kayo sa Diyos kung may mga Diyos pa kayo. Manalangin kayo sa Diyos at suriin ninyo ang sarili ninyo at itanong ninyo sa Panginoon ang ministring ito na kinakalaban ninyo. Kung kayo ay may Espiritu ng Diyos, ipahahayag ng Diyos sa inyong katotohanan. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, magiging matigas ang ulo ninyo. Mga kapatid, ang kahatulan ng Panginoon ay babagsak sa inyo at hindi maganda ang pangyayaring katapusan ng inyong mga buhay. Anong sinabi ng Panginoon dito sa Hebrews chapter 10 verses 26 to
31. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10, 26 to 31. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi ang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom ng isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagbanal sa Kanya at malipusta sa espiritu ng biyaya? Sapagkat ating nakikilala yung sabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang Kanyang bayan. Ang lahat na ipinararatang na hindi po katotohanan sa ministring ito, yang lahat ay pinapasan natin sa krus ng pananampalataya hanggang may pagkakataon pa ang mga taong ginagamit ni Satanas na magbago. Sila ay bibigyang chance ng Panginoon upang magbago sa pamamagitan ng pagsisisi. Ngunit kung sila ay hindi magbabago, sigurado na lamang na kahatulan nga ang babagsak sa kanila. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan na ating binasa? Isulat po ninyo yan sapagkat yan ay mahalaga. Ang ministering ito na kung saan pinahira ng langis ang inyong pastor ay upang mapakain ang mga anak ng Diyos ng Kanyang kalooban. My ministry as chosen and anointed is to feed God's household. Yun po ang main ministry ng inyong pastor, upang mapakain ang mga anak ng Diyos na member ng Kanyang pamamahay. Tunghayan natin ang Luke chapter 12. Ito ay natupad sa ministring ito. Tunghayan natin ang Luke chapter 12, verses 42 to 44, kung ano ang sinasabi. Ito po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yaon, na kung dumating ang kanyang Panginoon, ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa Kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Praise God! Sinabi ng Panginoon sa ministering ito, sinabi ng Panginoon sa akin, in due time, sabi ng Panginoon, sa buhay mo anak at sa ministering ito matutupad ang Old and New Testament. Kaya nakikita naman ninyo ngayon natutupad sa buhay ng inyong pastor bilang nagdadala sa buhay ng ating Panginoon ang mga bagay na ito. Amen? Na kung paanong inusig ang Panginoon, ganon din ang gagawin sa akin. Sinabi niya, kung ako nga na Pangulo ng pamamahay, inusig at tinalipusta ng mga tao, sino pa kaya kayo na mga member ng aking pamamahay? Servant is not greater than his Lord. Mga kapatid, bilang anointed ng Diyos, naatasan tayo upang ipamuhay at sundin ang buhay ng Panginoon at sundin ang lahat ng Kanyang kalooban. Unang-una, pakakainin kayo ng mga salita ng Diyos ayon sa kapanahunan. Anong kapanahunan ngayon? Hindi na dahong pananampalataya? Hindi na katawang pananampalataya? Hindi na bulaklak na pananampalataya? Hindi na busal. Ito ay kapanahunan ng butil na pananampalataya. Hallelujah! Sa spiritual family na ito, mga kapatid, wala na po ritong
makataong relationship na yon ang aandar o gagana. Yung family name natin, subservient na yon. Ang nauuna po rito, yung pamilya ng Diyos. Siya ba ang ating Ama? Tayo ba'y kanyang mga anak? Kahit iba-ibang mga apelyido natin, iisa na ba ang ating Espiritu? Tayo ba'y magkakapatid sa Panginoon? Kaya tayo ang tunay na pamilya ng Diyos. Habang nagtuturo ang Panginoon, nilapitan siya, mga kapatid, ng mga Fariseo. Pagkatapos sinabi sa kanya, nahanap ka tagapagturo o kaya teacher o kaya rabbi, hinahanap ka ng iyong ina, ng iyong mga kapatid. Ito ang sagot ng Panginoon sa kanila sa Matthew chapter 12, 48 to 50. Etong sinabi ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Meron kayong banal na aklat, buksan ninyo sa Matthew 12:48 to 50. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niyang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Bakit niya sinabi yon? Kasi sa 47 sinabi rito, at may nagsabi sa kanyang, narito ang iyong ina at iyong mga kapatid na nga tayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Sinabi ng Panginoon, sinabi sa kanila, sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? Tapos siniunat ng Panginoon ang kanyang kamay sa mga nakikinig sa kanyang mga salita, sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, eto ang aking mga ina at ang aking mga kapatid. Yaong nakikinig sa mga salita ng Diyos at tinutupad yaon. Kaya dito, ang Kibuloy na apelyido, irrelevant na yon. Walang palakasan system dito. Amen. Hindi to katulad ng uri ng sanlibutang pamamahay. Ang dito, mga kapatid, ang kinikilala, yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay kong kapatid. Hallelujah! Yun ang tunay kong kapatid. Kahit kibuloy ka pa, kung hindi ka tumutupad sa kalooban ng Diyos, hindi kita kapatid. Wala akong tiyuhing kibuloy na hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sasabihin mo, tiyuhin mo ako. Wala akong tiyuhin sa harap ng Panginoon. Ang tiyuhin ko, sino? Yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sinong kapatid ko? Tumutupad sa kalooban ng Diyos. Malakas ako sa iyo dahil ako'y kibuloy din. Wala sa atin yung dito, mga kapatid. Walang palakasan dito. Ang tunay na kibuloy, yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. Tulad ng pastor na naririto, executive pastor ng Panginoong Jesucristo, na kibuloy din ang apelyido. Ayan, pagkaganyan kayo, magkasama tayo. Pero walang kamag-anak na makatao dito na siyang umaandar o gumagana sa ministry ito, sapagkat ito ay spiritual na pamumuhay ng Panginoon. Wala akong tiyuhing kibuloy na chain smoker. Pagkatapos reverend, wala yon. Amen? Wala akong kapatid na kibuloy na chain smoker pagkatapos hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit patong-patungin mo pa yung kibuloy doon sa apelyido mo, wala sa akin yon. Kung maaari nga lang palitan yung kibuloy, pwede eh. Papalitan natin yon. Pero ang tunay nating apelyido dito, hindi na kibuloy. Jesus Christ, the name
above every name. Ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan ang aking kapatid. Lahat ng sumusunod sa kalooban ni Jesus Christ, yan ang aking tiyuhin. Lahat ng sumusunod sa kalooban ni Jesus Christ, yan ang aking ina. Lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan ang aking ama at ina at mga kapatid. Nasa sa espiritual na pamilya na tayo ng banal na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Naririto tayo hindi upang maging kalugod-lugod sa tao lamang. Ang una nating ginagawang kalugod-lugod ang ating sarili ay para sa Diyos. Bakit? Sapagkat ganyan po ang mga tinatawag ng ating Panginoon. They were not called to please men, but they were called to please God. Ano ang sinasabi ng Galatians chapter 1, verse 10 to 12? Ito po mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ng Galatians chapter 1 verses 10 to 12. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesus Kristo. Everybody say, praise the Lord. Ito pong ebanghelyong ito, sa butil na pananampalataya, tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ito itinuro ng tao. Ang Diyos po ang nagbigay nito. Kaya ang Diyos ang binibigyan natin ng lugod. In our process of pleasing God, we cannot please all men. Siguradong may magagalit sa atin. Kayo may mga kamag-anak sa laman. Ako meron ding mga kamag-anak sa laman. Pero hindi ko mo kamag-anak ko sa laman, pasok na sila rito dahil ako ang pastor dito. Hindi. Kahit kamag-anak ko sa laman, pagka pumasok sa paglilingkod na ito, kailangang sila rin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Walang kamag-anak incorporated dito. Ang kamag-anak natin dito, sino? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakikinig sa kanyang kalooban at sinusunod ito. Kaya pagka meron akong kamag-anak, Kibuloy din ang apelido, ibig pumasok dito dahil Kibuloy ang pastor dito. Pagkatapos ayaw naman magbago sa bisyo, hindi ko po kilala yon. Matakot kayong tawaging reverend ang sarili ninyo kung di kayo nagbabago. Amen? Amen. Walang palakasan system dito. Lahat dito ay nagpapailalim sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lahat dito ay nagmamahal sa Panginoon. Lahat dito sa ministry ito, kahit anong apelido mo, irrelevant na yon. Ang tinitingnan dito kung ikaw ay tupa ng Panginoon. Kung ikaw ay masunurin sa Kanya, kung ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Yon, mga kapatid, ang ating kikilalanin sa ministry ito. Praise the Lord. Kaya, nagpapasalamat ako. Ang una kong idinadalangin yung mga kamag-anak ko. Tulad nga ng sinabi ni Pablo, I would rather be cursed, sabi niya, so that they will be saved. Yung sa mga kamag-anak niya. Nangangaral nga tayo sa iba na hindi natin kamag-anak. Lalong-lalo na yung kamag-anak natin.
Pero alalahanin po ninyo na kung minsan yung kamag-anak ninyo, ang siya pang suwail na hindi tatanggap sa kalooban ng Diyos. Nangyari ba yon? Amen. Ang Panginoon ang nagsabi, He came into His own and His own received Him not. Pumunta siya doon sa mga sariling kanya, ngunit ang sariling kanya, hindi nga siya tinanggap. A prophet has no honor in his own country. Dito, mahal na mahal ninyo ako, ngunit merong kamag-anak kong kaapelido ako, sinusumpa nila ako. Bakit? Kasi mga kapatid, ang umiiral sa kanila, yung makataong pagiging kamag-anak. Hindi nila nauunawaan yung spiritual na pamamahay ng Diyos na dito yung sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos ang tinatanggap. Hallelujah. Hindi ko mo tiyuhin kita, malakas ka na sa akin dahil kibuloy ka. Wala dito yon. Wala yung espiritong yon dito. Hindi ko mo tiyuhin kita, uuna ka na sa kalooban ng Diyos, susunod ako sa iyo. Wala dito yon. Isa lang ang tiyuhin ko dito. Sino? Yan ang aking tiyo, yan ang aking ama, yan ang aking ina, yan ang aking Panginoon. Yan ang ating sinusunod lahat dito. Bakit? Sapagkat ang ating lalagyan ay isang espiritual na pamamahay. Nagpapasalamat ako ang aliping pinili ng Diyos at pinahira ng kanyang langis upang bigyang pagkain ang kanyang pamamahay sa bawat panahon. Pinadala ako ng Panginoon upang ipangaral ang magandang balitang ito kahit saan pa ako pumunta. Ipangaral ang magandang balita ng butil na pananampalataya. Bilang anointed ng Panginoon, mapalad ang lahat na nagpapasakop na tunay at mga kaatupan ng Diyos na nakakakilala sa kanyang boses. Para naman doon sa sinabi ng Panginoon sa akin na anak, totoo nga mga kapatid, maraming kumakalaban sa ministry ito. Ginagamit at pinapasukan ni Satanas. Sinabi na ng Panginoon sa akin noon pa yan. Nung ako'y pumunta sa Cebu, narinig ko audible voice, ang tinig ni Satanas. Sabi niya, papatayin kita. Hinangad ni Satanas na ako'y mamatay. Sa Cebu pa. Narinig ko ang kanyang boses. Ngunit, mas lalong makapangyarihan ng Panginoon. Gusto niyang patayin ako. Kasi mga kapatid, napakaraming mga anak ng Diyos sa Cebu. Bago ako pumunta sa Cagayan, ano naman sabi ni Satanas? Hahadlangan kita. Ngunit mga kapatid, nung pumunta ako sa Cagayan, mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon. Noong ako ay pumunta sa Maynila, 1988, narinig ko ang boses ni Satanas. Sabi niya, hindi ka lalago rito. Marami akong anak dito. Sila ang utusan ko upang labanan ka. Ngunit, sabi ko, Panginoon, sinabi ni Satanas, marami daw siyang anak sa Maynila. At kakalabanin daw ako, Panginoon. Nag-iisa lang ako. Nanalangin ako sa Panginoon. Sinabi ko, Panginoon, ano ba ito? Sabi ng Panginoon, anak, mas marami akong anak doon. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka. Uuna yung anghel ko sa iyo. 1988, mga kapatid, nagpasimula ang gawain doon. Nag-iisa lang yung pastor. Ngayon, napakarami nating kapatiran sa Maynila. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ngayon, ang magandang balita ng butil na pananampalataya under sa Jesus Christ the name above every name, umabot na sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, sa lahat ng syudad ng Pilipinas. At ngayon, umaabot pa sa ibang bansa. Sinungaling kang Satanas ka? Pero tingnan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi ni Satanas, mga kapatid, sinungaling siya. Hahadlangan daw niyang gawain ng Diyos. Paano niyang mahahadlangan ngayon? Lalong lumalago. Lalong lumalago. Sa Maynila, dalawa na yung telecast natin.
Mag-ingat si Satanas sa Maynila sapagkat yan ay magiging daily sa Maynila. Praise the Lord! Para sa inyong mga anak ng Diyos na nakikinig sa mga sandaling ito, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, lahat po kayo ng mga anak ng Diyos sa lumalagong ministry ng Jesus Christ sa buong Pilipinas at naaabot ng pananampalatayang ito. Pagpalain kayo ng Panginoon, saan man kayo naroroon. Tinawag kayo ng Panginoon, pinapakinggan ninyo ang boses ng inyong pastor dito. Na sinugo ng Panginoon, pinahira ng langis. Sabi ng Panginoon, lahat ng umiibig sa ministring ito at nananalangin sa pastor nito, pagpapalain ng Panginoon. Lahat naman ng kumakalaban sa ministring ito, bibigyan ng chance upang makapagsisi. Kung di po sila magsisisi, naawa ko sa inyo, kahatulan ang papasok sa buhay ninyo. Ngunit masdan po ninyo ang lahat ng nagmamahal sa paglilingkod na ito. Ang pagpapala ng Panginoon darating sa kanilang mga buhay. One way or another. Pagpalain kayo ng Panginoon, iligtas kayo sa lahat ng masamang espiritu, mga karamdaman ninyo at mga problema bibigyan kalutasan. Habang nakahawa kayo inyong mga kamay sa television set na yan, ang kapangyarihan ng Panginoon papasok sa inyong mga buhay at kayo ay bibigyan ng pagpapalang karapat-dapat na inyong hinihingi sa Kanya sa mga sandaling ito. In Jesus' name. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.